Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, katapatan at katatagan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatamis na ngiti ang nagtatago ng pinakamasakit na katotohanan. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pa ring buuin, pero hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang dudurog dito sa isang iglap lang? Sa ilalim ng libu-libong kumikinang na ilaw ng Grand Ballroom, pakiramdam ni Liwayway Alcantara ay siya ang pinakamaswerte at pinakakumpletong babae sa balat ng lupa. Ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang asawang si Dante Salcedo sa kanyang baywang ay isang pamilyar na init. Isang pampublikong deklarasyon na para lang sa kanya nakalaan ang makisig at respetadong kongresista. "Ngiti, mahal ko," bulong ni Dante sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay amoy mamahaling alak. Ang buong lungsod ng silangan ay nakatingin sa atin. At ngumiti nga si Liwayway. Isang ngiting abutenga, isang ngiting kayang punuin ang cover ng bawat society magazine. Ito ang kanyang papel, at ginagampanan niya ito ng buong husay. Ang maging perpektong asawa ng perpektong politiko, ang maging ina ng kanilang perpektong anak, ang maging CEO ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Sunod-sunod ang pag-flash ng mga kamera habang sabay silang naglalakad sa gitna ng bulwagan. Ang bawat bulungan ng paghanga ay musika sa kanyang pandinig. Ang perpektong mag-asawa, sabi ng isa. Power couple, sabi naman ng isa pa. Huminto sila sa tapat ng isang reporter mula sa isang kilalang TV network. "Congressman Salcedo, Mrs. Alcantara, kayo na talaga ang huwaran ng isang matagumpay na pamilya. Ano po ang sikreto?" Si Dante ang unang sumagot. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at karisma na siyang nagpanalo sa kanya sa huling eleksyon. Walang ibang sikreto kundi pagmamahal at respeto. At syempre, ang pagkakaroon ng isang asawa na hindi lang maganda, kundi napakatalino at mapagmahal. Liwayway is my rock. She is my everything. Napatingin sa kanya si Dante at sa isang saglit, sa gitna ng lahat ng tao, tila silang dalawa lang ang naroroon. Hinawakan ni Liwayway ang braso nito, isang kilos na puno ng pagsinta. At si Dante naman ang aking inspirasyon. Sa likod ng bawat tagumpay ko ay ang kanyang walang sawang suporta. Ito ang kanilang mundo. Isang perpektong larawan ng tagumpay at pag-ibig. At sa gabing iyon, habang hawak niya ang kamay ng kanyang asawa, naniwala si Liwayway na wala nang hihigit pa rito. Makalipas ang ilang oras, ang ingay at kislap ng ballroom ay napalitan ng tahimik na katahimikan ng kanilang mansyon. Hinubad ni Liwayway ang kanyang stiletto heels. Napabuntong hininga sa ginhawa habang lumalakad sa malambot na carpet ng kanilang silid. Natutulog na ang kanilang nag-iisang anak, si Sinag, sa kwarto nito. Si Dante naman ay pumasok sa kanyang study para tapusin ang ilang papeles. Ito ang kanilang normal na routine. Public figures sa umaga, pribadong pamilya sa gabi. Pumunta si Liwayway sa study ng asawa para mag-iwan ng isang basong tubig. Naabutan niya itong nakasandal sa kanyang swivel chair, nakapikit, at tila malalim ang iniisip. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok nito.
Pagod ka na, mahal? Nagmulat ng mata si Dante at ngumiti. Medyo mahabang gabi. Tumayo ito at niyakap siya. Pero sulit ang lahat basta't kasama kita. Bumalik sila sa kanilang kwarto. Habang nagpapalit ng damit si Dante, umupo si Liwayway sa gilid ng kama. Ang kanyang paningin ay napadpad sa ilalim ng study table na katabi ng kama, kung saan may isang maliit na bagay na kumikinang dahil sa sinag ng ilaw mula sa lampshade. Isang telepono. Hindi ito ang teleponong laging gamit ni Dante. Ang sa kanya ay silver. Ito ay itim at mas manipis. Kumunot ang noo niya. Siguro'y sa isa sa mga staff nito na naiwan. Yumuko siya para damputin ito. At sa pagdampot niya, biglang umilaw ang screen. Isang notifikasyon mula sa pangalang Tala. At may kasamang 3 salita na tumusok sa kanyang puso na parang isang punyal. I miss you already. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Tala. Tala del mundo. Ang anak ng presidente. Ang babaeng kanina lang ay kausap at katabi ni Dante sa VIP table. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Parang may sariling isip ang kanyang mga daliri nang subukan niyang i-unlock ang telepono. Nahulaan niya ang password sa unang subok. Ang kaarawan ni Sinag. Isang bagong klase ng sakit ang gumapang sa kanyang dibdib nang bumungad sa kanya ang gallery. Mga litrato nila ni Tala. Mga litratong nakaw sa isang yate, sa isang pribadong restauran. Magkahalikan, magkayakapan. Mga litratong puno ng pagnanasa na huli niyang nakita sa mga mata ni Dante. Noong mga unang taon pa lamang nila. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Binuksan niya ang messages. At doon sa ilalim ng mga matatamis na salitang, mahal kita at ikaw lang, nakita niya ang tunay na kataksilan. Tala. Kumusta ang meeting sa Alcantara board? Nakuha mo na ba ang suporta ni Mr. Jimenez? Dante. Malapit na. Konting push pa. He still trusts me. Akala niya, para sa pamilya ang lahat ng ginagawa ko. Tala. Good. Once we secure the majority, we can finally vote her out. Kailangan nating makuha ang korporasyon ng Alcantara bago i-anunsyo ni Daddy ang kalagayan niya. Power and wealth, Dante. Iyon ang kailangan natin. Dante. I know. Gagawin ko ang lahat. Para sa atin. Para sa future natin. Bumagsak ang telepono mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at lumikha ng isang mahinang kalabog sa makapal na carpet. Ngunit para kay Liwayway, ang tunog na iyon ay kasing lakas ng isang pagsabog na siyang nagwasak sa buong mundong kanyang binuo. Ang bawat ngiti, ang bawat yakap, ang bawat salitang, mahal kita. Lahat ay kasinungalingan. Hindi lang ang puso niya ang tinaksil ni Dante. Tinaksil nito ang kanilang pamilya, ang kanyang tiwala, at ang mismong pundasyon ng kanilang buhay. Napatayo siya, ang mga binti niya'y tila gelatin. Ang hangin ay hindi na pumapasok sa kanyang mga baga. Ang perpektong larawan ay nabasag. Ang perpektong mundo ay gumuho. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanilang silid, sa ilalim ng malabong ilaw ng lampshade, narinig niya ang tunog ng humintong makina ng sasakyan ni Dante sa garahe. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Narinig niya ang mga yabag ng kanyang asawa.
Ang lalaking sumira sa kanya, napapalapit, papalapit sa pinto ng kwartong naging saksi sa isang perpektong kasinungalingan. Bumukas ang pinto. Ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ay parang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan ng silid. Napatayo ng tuwid si Liwayway, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Pumasok si Dante na may bahagyang ngiti sa labi, niluluwagan ang kanyang necktie. "Hey, mahal! Bakit gising ka pa? Akala ko nauna ka na." Natigil siya sa pagsasalita nang makita ang itsura ng kanyang asawa. Ang muka ni Liwayway ay walang anumang emosyon. Maputla, malamig. Ang mga mata nito, na kanina lang ay puno ng paghanga sa ballroom, ay ngayoy blangko at walang buhay, nakatitig sa kanya na parang estranghero. "Liwayway, may problema ba?" tanong niya. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa paglalambing patungo sa pag-aalala. Hindi sumagot si Liwayway, dahan-dahan. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang kama. Sinundan ni Dante ng tingin ang kanyang daliri. At doon, sa ibabaw ng puting kumot, nakahandusay ang itim na telepono. Ang screen nito ay nakailaw pa, nagpapakita ng huling mensahe na nabasa ni Liwayway. Nawala ang kulay sa mukha ni Dante. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng mapagmahal na asawa at kagalang-galang na politiko. Ang pumalit ay isang lalaking nahuli sa akto. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng panandaliang gulat bago ito napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. "Saan mo nahanap yan?" tanong niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. Sa halip na sumagot, ibinato ni Liwayway ang tanong na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. "Gaano katagal na, Dante?" "Liwayway, mag-usap tayo. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Gaano katagal na?" Ang boses ni Liwayway ay biglang tumaas, basag at puno ng sakit na hindi na niya kayang itago. "Habang hinahalikan mo ako sa umaga. Habang karga-karga mo ang anak natin sa gabi. Gaano katagal mo na akong ginagawang tanga?" Kinuha ni Dante ang telepono mula sa kama at pinatay ito. Humarap siya kay Liwayway at sa sandaling iyon, lahat ng pagkukunwari ay naglaho. Wala nang pag-aalala sa kanyang mga mata. Wala nang paglalambing. Ang naroon na lamang ay isang nakakakilabot na katahimikan. "It was a political alliance," sabi niya sa wakas. Ang bawat salita ay kasing talim ng bubog. Napahakbang paatras si Liwayway, tila nasampal. "Isang alyansa? Kailangan ko ang suporta ng pamilya Del Mundo. Lalo na ngayon. May mga plano ako, Liwayway. Mga malalaking plano para sa bansa. Para sa atin." "Para sa atin?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liwayway. "Binasa ko ang mga mensahe, Dante. Ang plano ninyo na alisin ako sa sarili kong kumpanya. Iyon ba ang plano para sa atin?" Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang araw ng kanilang kasal, nakatayo sila sa harap ng altar. Magkahawak kamay. Naalala niya ang init ng mga palad ni Dante, ang sinseridad sa mga mata nito habang binibigkas ang kanyang mga pangako. "Nangangako ako, Liwayway, na mamahalin ka at pararangalan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan." Ang alaala ay kasing linaw ng kristal.
Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estranghero. Ang pangako ay naging abo. Masyado kang naging abala sa korporasyon, sagot ni Dante, at sa pagkakataong ito, may bahid na ng paninisi sa kanyang boses. Nakalimutan mo na ang tungkulin mo bilang asawa ng isang politiko. Si Tala, naiintindihan niya ang mundo ko. Naiintindihan niya ang mga sakripisyong kailangang gawin. Iyon na yon, ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Hindi isang paghingi ng tawad, hindi isang pagsusumamo, kundi isang pagbibigay katwiran, isang paninisi, isang malamig na agos ng determinasyon ang biglang dumaloy sa mga ugat ni Liwayway. Pinapawi ang panginginig ng kanyang katawan. Tumingala siya at sinalubong ang mga mata ni Dante. Ang mga luhang nagbabadyang pumatak ay biglang natuyo. "Tapos na tayo, Dante," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Dante mula sa kanya kailanman. Tumalikod siya at binuksan ang kanilang walk-in closet. Kinuha niya ang isang maleta. Ang bawat kilos niya ay tahimik at may katiyakan. Walang pag-aalinlangan. Una niyang inilagay ang mga damit ni Sinag. Ang paborito nitong pajama na may larawan ng mga bituin. Ang maliit nitong sapatos. Ang kanyang paboritong stuffed toy. Pagkatapos, kumuha siya ng ilang damit para sa sarili niya. Hindi na niya inisip kung ano ang pipiliin. Basta't may maisuot lang. Pinanood lang siya ni Dante. Ang kanyang panga ay nanatiling matigas. Hindi siya nagsalita. Tila naghihintay. Nagmamasid. Nang maisara ni Liwayway ang maleta, naglakad siya patungo sa pinto ng kwarto ni Sinag. Dahan-dahan niya itong binuksan at pumasok. Naroon ang kanyang anak, mahimbing na natutulog, payapa at walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang tahanan. Hinalikan niya ito sa noo at sa unang pagkakataon, mula nang matuklasan niya ang katotohanan, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa pisngi ng natutulog na bata. Marahan niyang binuhat si Sinag. Inilagay ang ulo nito sa kanyang balikat. Paglabas niya ng silid, bitbit ang anak sa isang braso at hila ang maleta sa isa. Nakita niya si Dante na nakaharang sa pinto ng kanilang kwarto. Nakaharang sa daan palabas. "Saan ka pupunta?" tanong ni Dante. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Hindi na mahalaga sa'yo," sagot ni Liwayway. Sinubukang lampasan siya. Ngunit humakbang si Dante. Muling hinaharangan ang kanyang daan. "Hindi ka aalis sa bahay na ito. At lalong hindi mo ilalayo sa akin ang anak ko." Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang tapang na ipinanganak mula sa kawalan ng pag-asa ay nagniningning sa kanyang mga mata. "Wala ka ng karapatan, Dante. Wala na." Isang madilim na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. "Subukan mong umalis. Sisirain kita, Liwayway. At kukunin ko ang bata." Hindi pinansin ni Liwayway ang pagbabanta. Para sa isang taong nawalan na ng lahat ng pinakamahalaga sa isang gabi, ang mga salita ay wala ng bigat. Mayroong isang kakaibang kalinawan na dumating kasama ng matinding sakit. Isang kalinawan na nagsasabing wala nang mas masahol pa rito. Nilagpasan niya si Dante. Ang kanyang balikat ay bahagyang bumangga sa dibdib nito. Hindi siya lumingon. Hindi niya tinignan kung sumunod ba ito. Tuloy-tuloy lang ang kanyang paglakad
Pababa sa malawak na hagdanan, ang bawat hakbang ay mabigat ngunit tiyak. Ang tanging mahalaga ay ang mainit na katawan ng natutulog na sisinag sa kanyang mga bisig. Pagkalipas ng 1 linggo, sumabog ang balita. Ang hiwalayang Salcedo Alcantara ay naging paboritong pagkain sa almusal ng buong bansa. Nasa bawat pahayagan, bawat talk show, bawat social media feed. Ang perpektong mag-asawa ay naging eskandalosong hiwalayan. Nakakulong sa kanyang lumang penthouse unit, ang tirahan niya noong dalaga pa, pinatay ni Liwayway ang telebisyon. Hindi na niya kayang makita pa ang mukha ni Dante, na ngayon ay laging katabi si Tala del Mundo. Formal na nilang inamin ang kanilang relasyon. Sinasabi nila sa publiko na ang pag-ibig nila ay namuo lamang matapos ang mapayapang baktinang paghihiwalay nila ni Liwayway. Isang kasinungalingan. Isang malaking, nakakasukang kasinungalingan. Umupo si Liwayway sa sahig ng kanyang sala, ang kanyang likod ay nakasandal sa sofa. Sa sahig ay nakakalat ang mga papeles mula sa kanyang mga abogado, mga dyaryo na may mukha niya sa front page at mga laruan ni Sinag. Ang kanyang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng apartment na ito. Ang kahihiyan ay isang kumot na bumabalot sa kanya, mabigat at nakakasakal. Tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang executive assistant. Ma'am Liwayway, nagpatawag po ng emergency board meeting si Sir Dante. Bukas ng umaga. Napapikit si Liwayway. Narito na. Ang simula ng digmaan para sa kumpanyang itinatag ng kanyang ama. Okay, Rina. I'll be there. Pagkababa ng telepono, niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pag-iisa. Isang nakakatakot na pag-iisa. Paano niya lalabanan ang isang kongresista na may basbas ng presidente? Paano niya poprotektahan ang kanyang anak at ang legacy ng kanyang pamilya nang mag-isa? Muling tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot din niya ang answer button. Hello? Liwayway? Si Bayan Herrera ito. Hindi ko alam kung naaalala mo pa ako. We met a few years ago sa isang event ng Chamber of Commerce. Bayan Herrera. Bayan, ang pangalan ay pamilyar. Isang respetadong political analyst at consultant. Matikas, matalino, at kilala sa kanyang matalas na pananaw. Mr. Herrera, yes, I remember. Anong maitutulong ko sa'yo? Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo, sabi ng malumanay na boses sa kabilang linya. I'm sorry for what you're going through. Alam kong hindi ito ang tamang oras, pero gusto sana kitang makausap. May ilang bagay akong gustong sabihin na sa tingin ko ay makakatulong sa'yo. Nag-alinlangan si Liwayway. Wala siyang tiwala sa kahit sino ngayon, lalo na sa mga taong mula sa mundo ni Dante. Pero may kung anong sinseridad sa boses ni Bayan na nagtulak sa kanya upang pumayag. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang sulok ng lungsod ng Silangan, malayo sa mga kamera at mapanuring mata ng publiko. Si Bayan Herrera sa personal ay mas may dating. Mayroon siyang isang katahimikan at kapanatagan na kabaligtaran ng agresibong karisma ni Dante. Ang kanyang mga mata ay matalino at tila nakikita ang higit pa sa ipinapakita mo. Salamat sa pagpunta, simula ni Bayan pagkaupo nila.
Alam kong mahirap para sa'yo ngayon. Ano ang kailangan mo, Mr. Herrera? Diretsong tanong ni Liwayway, walang oras para sa small talk. Hindi na tinagsibayan sa kanyang prangkang tono. Inilapag niya ang isang manipis na folder sa mesa sa pagitan nila. Ilang taon ko nang sinusubaybayan ang career ni Dante. Hindi dahil sa politika, kundi dahil sa kanyang mga pamamaraan. Binuksan ni Liwayway ang folder. Naglalaman ito ng mga printout ng mga articles, financial records, at mga tala. Ano to? Iyan ang mga kahinaan ni Dante, paliwanag ni Bayan. Mga questionableng deals, mga pabor na ibinigay kapalit ng pondo sa kampanya, mga taong ginamit niya at pagkatapos ay itinapon. He's not as clean as he looks, Liwayway. Malayo. Tumingin si Liwayway mula sa mga papel patungo kay Bayan. Bakit mo to ginagawa? Bakit mo ako tinutulungan? Sumandal si Bayan sa kanyang upuan. Ang kanyang tingin ay hindi nagbago. Dahil nakita kita sa ballroom noong gabing iyon. Bago pa man sumabog ang lahat. At nakita ko rin kung paano kanya tignan. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang asset. Isang magandang tropeo sa kanyang braso. Nagulat si Liwayway sa sinabi nito. Matagal na kitang hinahangaan, Liwayway. Pagpapatuloy ni Bayan, ang kanyang boses ay mas bumaba, mas personal. Hindi lang bilang CEO ng Alcantara, kundi bilang isang tao. You are a brilliant and strong woman. At hindi mo deserve ang ginagawa niya sa'yo. Walang sino mang babae ang may deserve nito. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa. Isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. May isang tao, isang estranghero, na nakikita siya. Hindi bilang Mrs. Salcedo, hindi bilang biktima sa isang iskandalo, kundi bilang si Liwayway. May board meeting bukas, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Susubukan niyang tanggalin ako. Alam ko, sabi ni Bayan. At narito sa folder na yan ang lahat ng bala na kailangan mo para lumaban. Nanatili silang nakaupo doon ng halos isang oras. Ipinaliwanag ni Bayan ang bawat dokumento, ang bawat pangalan, ang bawat koneksyon. Ibinigay niya kay Liwayway ang isang roadmap ng political and business network ni Dante. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway na hindi siya nag-isa sa laban na ito. Mayroon siyang kakampi. Nang paalis na sila, huminto si Liwayway sa may pinto. Bayan, tawag niya. Salamat. Ngumiti si Bayan. Isang tunay at mainit na ngiti. Wala yon. Just be ready for a fight. Habang naglalakad siya palayo, muling nagsalita si Bayan. Sapat lang ang lakas para marinig niya. May alam ako tungkol kay Dante na hindi mo alam. Isang bagay na kaya siyang pabagsakin. Napatigil si Liwayway sa kanyang paglalakad. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Lumingon siya, ngunit nakatalikod na si Bayan at naglalakad na papalayo, nawawala sa dilim ng gabi. Ang boardroom ng korporasyon ng Alcantara ay pamilyar na teritoryo para kay Dante Salcedo. Sa loob ng maraming taon, umupo siya sa tabi ni Liwayway sa mahabang mahogany table na ito. Gumanap bilang suportadong asawa, nakangiti sa tamang oras, tumatango sa mga tamang suhestyon. Ngunit ngayon, iba na. Ngayon siya ang mananakop. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang bawat miyembro ng board. Ang mga matatandang lalaki na tapat pa rin sa alaala
ng yumaong ama ni Liwayway. Ang mga mas batang miyembro na mas praktikal, mas interesadong tumaya sa kabayong siguradong mananalo. At ngayon, siya ang kabayong iyon. Nasa likod niya ang kapangyarihan ng Malacanang. Isang tawag lang mula kay Presidente del Mundo ay sapat na para magbukas o magsarado ng mga pinto, para mag-aproba o mag-disapprove ng mga kontrata. At alam iyon ng lahat ng nasa silid na ito. Ang alyansa niya kay Tala ay hindi lang personal. Ito ay isang business statement. Gaya ng alam ninyong lahat, simula ni Dante, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Ang korporasyon ng Alcantara ay nahaharap sa isang malaking pagsubok. Ang personal na issue sa pagitan namin ng Suaw ay hindi maiiwasang makaapekto sa tiwala ng mga investors at sa imahe ng kumpanya. Itinoon niya ang kanyang tingin sa dulo ng mesa kung saan nakaupo si Liwayway. Payapa. Tahimik. Masyadong tahimik. May kung anong nagbago sa kanya. Ang dating malambot na aura ay napalitan ng isang matigas na determinasyon, tila bakal. Kailangan natin ng isang leader na may klarong direksyon at hindi nababahiran ng personal na iskandalo. Pagpapatuloy niya. Kaya naman, inihahain ko ang isang mosyon ng no confidence laban kay CEO Liwayway Alcantara. Isang kolektibong paghinga ang maririnig sa silid. Ito na iyon, ang deklarasyon ng digmaan. Naririnig ni Liwayway ang bawat salita ni Dante na parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang bawat salita ay isang kalkuladong atake, dinisenyo para ipamukha sa lahat na siya ay isang emotional woman na hindi na kayang mamuno. Ito ang klasikong taktika ni Dante. Ngunit ngayon, handa siya. Magdamag silang naghanda ni bayan. Hindi lang tungkol sa pagtatanggol ang kanilang plano. Tungkol ito sa pag-atake. Nang matapos magsalita si Dante, lahat ng mata ay bumaling sa kanya. Hinihintay ang kanyang reaksyon. Inaasahan siguro nilang makakita ng luha, ng galit, ng pagkasira. Ngunit ang nakita nila ay isang reyna na handang ipagtanggol ang kanyang kaharian. Tumayo si Liwayway, ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Salamat Ginong Salcedo sa iyong pagmamalasakit sa kumpanya. Simula niya may bahid ng sarkasmo sa kanyang boses. Totoo, ang kumpanya ay nahaharap sa isang pagsubok. Ngunit ang pagsubok na ito ay hindi dahil sa aking personal na buhay. Ito ay dahil sa banta ng isang tao na nais gamitin ang impluwensya at kapangyarihan mula sa labas para kontrolin ang isang institusyon na itinayo sa dugo't pawis ng aking ama. Naglakad siya palayo sa kanyang upuan, papalapit sa screen sa harap ng silid. Isinaksak niya ang isang USB drive. Pinag-uusapan natin ang tiwala ng investor. Pag-usapan natin ang mga proyektong biglang na-delay ang permit sa City Hall. Mga proyektong direktang makakalaban ng mga negosyo ng mga kaalyado ng Pamilya del Mundo. Isa-isang lumabas sa screen ang mga dokumento, mga pangalan, mga petsa, mga koneksyon, ang mga impormasyong ibinigay sa kanya ni bayan. Pinag-uusapan natin ang iskandalo. Pag-usapan natin ang mga donasyon sa kampanya ni Ginoong Salcedo mula sa mga construction firm na pagkatapos ay nanalo ng mga kontrata mula sa gobyerno. Mga kontratang pinunduhan ng buwis ng taumbayan. Ang mga bulungan sa silid ay lumakas. Ang mga board member na kanina'y kampante sa tabi ni Dante ay nagsimulang maging balisa. Hindi nila inaasahan ito.
Hindi nila inaasahan na lalaban si Liwayway ng ganito. Hindi ito tungkol sa akin o sa personal kong buhay. Pagtatapos ni Liwayway, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid. Ito ay tungkol sa integridad ng korporasyon ng Alcantara. Papayag ba tayong maging laruan lamang sa chess game ng mga politiko? O maninindigan tayo bilang isang independenteng institusyon? Humarap siya kay Dante. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng tensyonadong silid. Kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha nito, ang pagkainis. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang pahiwatig ng takot. Napakuyom ang mga palad ni Dante sa ilalim ng mesa. Hindi niya inaasahan ang kontra-ataking ito. Minamaliit niya si Liwayway. Minamaliit niya ang kakayahan nitong lumaban. Akala niya, ang babaeng minahal niya noon ay ang parehong babaeng madali niyang mapapasunod ngayon. Nagkamali siya. Saan niya nakuha ang impormasyong iyon? Sino ang nagbigay sa kanya ng mga dokumentong iyon? Pero hindi siya magpapatalo. Ngumiti siya. Isang malamig na ngiti. Isang magandang presentasyon, Liwayway. Puno ng akusasyon, ngunit walang patunay. Isang desperadong hakbang mula sa isang taong malapit ng mawalan ng kapangyarihan. Itinuon niya ang kanyang pansin kay G. Velasco, isang matandang board member na malaki ang utang na loob sa pamilya Salcedo. Isang tingin lang, isang bahagyang tango. Panahon na para bumoto, sabi ni G. Velasco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isa-isang tinawag ang mga pangalan. Ang resulta ay mas dikit kaysa sa inaasahan ni Dante. Ang ilan sa mga dati niyang kaalyado ay nag-abstain. Ang iba ay bumoto pabor kay Liwayway. Ang tapang na ipinakita nito ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Ngunit sa huli, ang impluwensya niya ay mas matimbang pa rin. Ang huling boto ay mula kay Mr. Jimenez, isang matandang kaibigan at kumpadre ng ama ni Liwayway. Ang taong itinuring ni Liwayway na pangalawang ama. Tumingin si Mr. Jimenez kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. I vote. No confidence. Sabi niya. Halos pabulong. Iyon na iyon. Ang huling saksak. Ang boto ay 7 laban sa 6. Sapat na para maipasa ang mosyon. Hindi nagpakita ng emosyon si Liwayway. Ngunit nakita ni Dante ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang pagkawala ng kislap sa kanyang mga mata. Tumayo si Dante. Ang board ay nagsalita na. Ngumiti siya ng isang matagumpay na ngiti kay Liwayway mula sa kabilang dulo ng mesa. Sa ngayon, nanalo siya. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lamang ito. At ang babaeng nakatayo sa harap niya ay hindi na ang babaeng dati niyang kilala. Siya ay isang kalaban na dapat katakutan. May mga sandali sa buhay na tumatatak sa alaala. Mga larawang hindi kayang burahin ng panahon. Para kay Bayan Herrera, isa sa mga sandaling iyon ay noong unang beses niyang masilayan si Liwayway Alcantara. Ito ay 5 taon na ang nakalipas. Isa pa lamang siyang batang-batang investigative journalist, puno ng pangarap at idealismo. Ang target ng kanyang investigasyon, isang umuusbong na politiko na nagngangalang Dante Salcedo, na sangkot sa isang questionableng land deal. Mayroon siyang source. Mayroon siyang mga dokumento. Malapit na niyang isapubliko ang kwento na magiging
pinakamalaking break ng kanyang career. Nakatayo siya sa isang sulok ng isang art gallery, sa isang charity event, nagmamasid, nang biglang pumasok si Dante Salcedo. At sa tabi nito, isang babaeng tila nagliliwanag. Si Liwayway. Hindi ang kagandahan nito ang unang napansin ni Bayan, kundi ang talino sa kanyang mga mata, ang kumpiyansa sa kanyang bawat kilos. Habang nagsasalita ang lahat kay Dante, si Liwayway ay tahimik na pinagmamasdan ang isang painting. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa sining. Sa mundong puno ng pagkukunwari, mukha siyang totoo. Kinabukasan, bago pa man mailathala ang kanyang artikulo, nakatanggap si Bayan ng isang tawag mula sa kanyang editor. Pinapatigil ang kwento. May mga mas makapangyarihang tao na nag-utos. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang kamalasan. Nawalan siya ng trabaho. Nakatanggap ng mga pagbabanta. Ang pangarap niyang maging isang mamamahayag na nagsisiwalat ng katotohanan ay biglang naglaho. Ngunit hindi niya kinalimutan si Dante. At lalong hindi niya kinalimutan si Liwayway. Sa paglipas ng mga taon, habang itinatayo niya ang kanyang bagong karera bilang isang consultant, palihim niyang sinubaybayan ang pag-angat ni Dante sa kapangyarihan at ang tahimik na pagsuporta ni Liwayway sa likod nito. At sa bawat pagkakataon, iisa lang ang kanyang naiisip. Hindi siya nararapat para sa'yo. Kaya naman, nang makita niya ang pagkakataon, hindi siya nag-atubili. Ang pagtulong kay Liwayway ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng hustisya laban kay Dante. Ito ay tungkol sa pagtulong sa babaeng matagal na niyang lihim na hinahangaan. Mas mataas pa, Tito Bayan! Mas mataas pa! Ang masayang sigaw ni Sinag ang nagpabalik kay Bayan sa kasalukuyan. Nandito sila sa isang malawak at madamong parke sa labas ng lungsod. Siya ang nag-ayos ng lahat. Alam niyang kailangan ni Liwayway at ng anak nito na makalayo muna sa magulong syudad. Kahit isang hapon lang, hawak niya ang rolyo ng sinulid ng saranggola. Dahan-dahan itong binibitawan habang si Sinag ay tumatakbo at tumatawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa saranggolang hugis agila na lumilipad sa asul na kalangitan. Sa di kalayuan, nakaupo si Liwayway sa isang picnic blanket, nakasandal sa isang puno. Wala na ang CEO ng Alcantara. Wala na ang babaeng matapang na humarap sa boardroom. Ang naroon ay isang ina, na may isang maliit at panandaliang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanyang anak. Sa ilalim ng sinag ng araw, nakita ni Bayan ang bakas ng pagod sa kanyang mga mata, ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Mukhang masaya siya, sabi ni Liwayway nang lumapit si Bayan at umupo sa tabi niya. Lahat ng bata kailangan ito, sagot ni Bayan. At lahat ng ina, kailangan din ng pahinga. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi nila pinag-usapan ang tungkol sa board meeting, sa pagkatalo, o kay Dante. Sa halip, pinag-usapan nila ang mga simpleng bagay. Ang paboritong subject ni Sinag sa eskwela. Ang pangarap ni Liwayway na magtayo ng isang maliit na art gallery balang araw. Ang pagkahilig ni Bayan sa mga lumang libro. Sa bawat sagot ni Liwayway, mas lalong humanga si Bayan. Sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag.
Nananatili siyang si Liwayway. "Salamat dito, bayan," sabi ni Liwayway. Ang kanyang tingin ay nasa malayo, kung saan si Sinag ay masayang naglalaro. "Kailangan ko talaga to." "Walang anuman," sagot ni bayan. At sa sandaling iyon, gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang sabihin na gagawin niya ang kahit ano para lang makita siyang muling ngumiti ng totoo. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Minamaneho ni Dante ang kanyang itim na SUV palabas ng isang golf course nang mapadaan siya sa parke. Automatiko siyang napabagal nang makita ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa ilalim ng puno, si Liwayway at si Sinag na nagpapalipad ng saranggola. At isang lalaki. Pinahinto ni Dante ang sasakyan sa gilid ng kalsada, sa isang lugar kung saan hindi siya makikita. Mula sa tinted na bintana, pinanood niya sila. Nakita niya ang paglapit ng lalaki kay Liwayway. Nakita niya ang pag-upo nito sa tabi niya. Nakita niya ang pag-uusap nila. Nakita niya ang isang ngiti, isang maliit, ngunit tunay na ngiti sa mga labi ni Liwayway. Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Isang emosyong hindi niya inaasahan. Selos. Sino ang lalaking iyon? Ano ang karapatan niyang patawanin ang kanyang asawa? Patawanin si Liwayway? Hindi mo na siya asawa, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Ngunit para kay Dante, si Liwayway ay isang pag-aari pa rin. Ang kanyang pagkatalo sa boardroom ay isang bagay. Ngunit ang makita siyang masaya sa piling ng ibang lalaki, iyon ay ibang usapan. Iyon ay isang personal na atake. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa manibela. Ang kanyang mga ugat ay lumitaw. Ginamit niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Ang kapangyarihan, ang kayamanan, ang babaeng magpapatibay sa kanyang legacy. Pero ang larawang nasa harap niya ngayon, ang larawan ng isang pamilyang hindi na kanya, ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng pagkatalo na mas malalim kaysa sa anumang laban sa politika. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang private investigator. Alamin mo kung sino ang lalaking kasama ni Liwayway Alcantara sa Silangan Park. Ngayon din. Habang papalubog na ang araw, tinulungan ni bayan si Liwayway na magligpit ng kanilang mga gamit. Si Sinag ay nakatulog na sa likod ng kotse, pagod sa maghapong paglalaro. "Salamat ulit, bayan," sabi ni Liwayway habang isinasara ang pinto ng kotse. "Basta't para sa'yo," sagot ni bayan. Biglang tumunog ang telepono ni bayan. Isang unknown number. Nagpaalam muna siya kay Liwayway at lumayo ng kaunti para sagutin ito. "Hello? Si Bayan Herrera ba ito?" Tanong ng isang garalgal na boses sa kabilang linya. Isang boses mula sa nakaraan. Ang kanyang source sa kaso ni Salcedo noon. Ang testigo na biglang nawala. "Sino to?" tanong ni bayan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. "Hindi na mahalaga kung sino ako," sabi ng lalaki. "Narinig ko ang nangyayari sa balita. Narinig ko ang tungkol sa ginagawa ni Salcedo kay Mrs. Alcantara." Mayroong mahabang katahimikan. Bumalik na ang testigo sa kaso ni Salcedo noon. Handa na siyang magsalita. "Mommy, can we go see Tito Bayan's kite again this weekend?" Ang matamis na boses ni Sinag mula sa back seat ang pumuno sa katahimikan sa loob ng kotse. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway
habang nakatingin sa rearview mirror. Nakita niya ang kanyang 5 taong gulang na anak, ang kanyang buong mundo, na masayang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sikat ng umaga. "Of course, anak. Titingnan natin kung libre si Tito Bayan mo," sagot niya. Ang huling ilang araw ay naging isang pambihirang sandali ng kapayapaan. Ang hapon na ginugol nila sa parke kasama si Bayan ay parang isang patak ng ulan sa gitna ng isang mahabang tagtuyot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Liwayway ng gaan. Nakaramdam siya ng pag-asa. Ang balita na dala ni Bayan kagabi tungkol sa isang testigong handang magsalita laban kay Dante ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Mayroon ng liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. Pinaandar niya ang kotse paliko sa isang kanto, patungo sa eskwelahan ni Sinag. Ito ang kanilang maliit na ritual tuwing umaga. Kahit gaano pa siya kaabala, sinisigurado niyang siya mismo ang naghahatid sa kanyang anak. Ang mga sandaling ito, ang kanilang mga kwentuhan, ang mga halik sa pisngi bago ito bumaba ng kotse, ay mas mahalaga kaysa sa anumang board meeting o business deal. "Mommy, look! A big truck!" sigaw ni Sinag. Itinuturo ang isang dambuhalang 10-wheeler truck na mabilis na paparating mula sa kasalubong na kalsada. Napatingin si Liwayway. Ang truck ay tila masyadong mabilis at ito ay gumigiwang. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. May mali. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang nakabibinging busina. Ang tunog ng mga gulong na pilit na humihinto sa semento. Ang sigaw ng mga tao sa kalye. At pagkatapos isang malakas na impact. Ang mundo ni Liwayway ay umikot. Ang tunog ng nababasag na salamin ay sumabay sa pagtilapon ng kanilang sasakyan. Ang kanyang ulo ay tumama sa manibela. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng dilim ay ang itsura ng takot sa muka ng kanyang anak sa rearview mirror. Isang saglit. Isang trahedya. Nagising si Liwayway sa amoy ng antiseptic at sa tunog ng mga monitor ng ospital. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Mayroon siyang benda sa noo. Ngunit hindi ang sariling sakit ang kanyang inalala. Ang pangalan ng kanyang anak ay isang pabulong na dasal. Pilit siyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng isang nurse. "Ma'am, relax lang po kayo. Naaksidente po kayo." "Ang anak ko! Nasaan ang anak ko?" Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa takot. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Dante, ang kanyang muka ay gusot sa pag-aalala. Ang kanyang damit ay tila isinuot ng nagmamadali. Sa likod niya sumunod si Bayan. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Automatikong napatingin si Liwayway kay Dante. Sa kabila ng lahat ng galit at sakit, sa sandali ng krisis, siya pa rin ang ama ng kanyang anak. "Dante? Si Sinag!" Lumapit si Dante sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumula. "He's in the ICU, Liway. Ginagawa ng mga doktor ang lahat." Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Liwayway, ngunit umiwas ito. Ang atensyon ni Liwayway ay nabaling kay Bayan. Natahimik na nakatayo malapit sa pinto. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito.
Isang sakit na tila sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. Si Bayan ang tumawag sa ambulansya. Siya ang unang dumating sa eksena. Siya ang nag-asikaso ng lahat habang siya ay walang malay. Ang hangin sa silid ay mabigat sa tensyon. Ang ama, ang karibal, at ang babaeng nasa gitna ng lahat na ang tanging iniisip ay ang batang nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa kabilang silid. Gusto kong makita ang anak ko, sabi ni Liwayway. Tinatanggal ang IV line sa kanyang kamay. Hindi pa pwede, Liwayway, sabi ni Dante. Gusto kong makita ang anak ko, giit niya. At sa pagkakataong ito, walang sino man ang pumigil sa kanya. Inalalayan siya ni Bayan habang naglalakad sila sa pasilyo patungo sa intensive care unit. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok, hindi dahil sa kanyang mga sugat, kundi dahil sa takot sa kung ano ang kanyang makikita. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya si Sinag. Ang kanyang masiyahing anak ay nakahiga sa isang malaking kama, napapalibutan ng mga makina at tubo. May benda sa ulo nito. Ang kanyang maliit na dibdib ay bahagyang tumataas at bumababa sa bawat artipisyal na paghinga mula sa ventilator. Isang nakakakilabot na tunog ang kumawala sa lalamunan ni Liwayway. Napasandal siya sa salamin, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Kung hindi lang dahil sa mabilis na pag-alo ni Bayan, marahil ay bumagsak na siya sa sahig. Si Dante ay nakatayo sa kabilang panig niya. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at kawalan ng magawa. Lumabas ang isang doktor mula sa ICU. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mr. Salcedo, Mrs. Alcantara, Salcedo na lang po pala, ma'am. Mabilis nitong itinama ang sarili. Malubha po ang lagay ni Sinag. Nagkaroon po siya ng internal bleeding at kailangan siyang operahan kaagad. Tumango si Liwayway. Gawin ninyo ang lahat, Doc. Lahat. May isa pa pong problema, sabi ng doktor. Ang kanyang bighati ay halata. Sinag has a rare blood type, AB negative. At sa kasamaang palad, critical po ang supply natin sa blood bank ngayon. We are trying to source from other hospitals, but it will take time. Time that he might not have. Ang mundo ni Liwayway ay muling gumuho. Hindi maaari. Sa gitna ng kanyang desperasyon, nagsalita si Dante. Ang kanyang boses ay biglang naging malakas at malinaw. AB negative. That's my blood type. Lahat ng mata ay napatingin sa kanya. Ang hangin ay tila huminto. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang lalaking dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ang lalaking katunggalin niya sa lahat ng bagay. Ngayon, siya lang ang tanging pag-asa para mailigtas ang buhay ng kanilang anak. AB negative. That's my blood type. Ang mga salita ni Dante ay umaling-awngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Isang biglaang sinag ng pag-asa sa gitna ng desperasyon. Para sa isang saglit, nawala ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman ni Liwayway. Ang tanging nakita niya, anya kahapon ay ang ama ng kanyang anak, ang lalaking nagtataglay ng dugong maaring magligtas sa kanilang bugtong na yaman. Dok, kunin ninyo ang dugo ko. Kahit gaano karami ang kailangan, mabilis na sabi ni Dante sa doktor. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Salamat po, Congressman. Napakalaking tulong po nito. Nurse, ihanda si Mr. Salcedo for blood extraction.
Stat! Habang mabilis na kumikilos ang mga medical staff, naiwan silang tatlo sa pasilyo. Si Liwayway, si Dante, at si Bayan. Ang panandaliang pag-asa ay mabilis na napalitan ng isang mas komplikadong emosyon nang magsalita muli si Dante. Sa pagkakataong ito, nakatingin ng diretso kay Liwayway. Gagawin ko ang lahat para kay Sinag Liwayway. Lahat, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay mataman. Pero pagkatapos nito, mag-uusap tayo. Mayroong isang hindi nabibigkas na kondisyon sa kanyang mga salita. Isang bigat, isang babala. Hindi ito isang kusang loob na alay ng isang ama. Ito ay isang transaksyon. At biglang naintindihan ni Liwayway. Gagamitin ni Dante ang pagkakataong ito. Gagamitin niya ang kanyang sariling dugo bilang isang sandata laban sa kanya. Umalis si Dante kasama ang nurse. Iniwan si Liwayway na nanginginig. Hindi na lang sa takot para kay Sinag, kundi pati na rin sa bigat ng sitwasyon. Liwayway, okay ka lang? Lumapit si Bayan, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Umiling si Liwayway. Hindi ito tama, Bayan. Gagamitin niya ito. Gagamitin niya si Sinag para makuha ang gusto niya. Huwag mo munang isipin yan, sabi ni Bayan. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa braso ni Liwayway, isang kilos ng suporta. Ang mahalaga ngayon ay si Sinag. Hayaan mo akong gumawa ng ilang tawag. Hindi ako aasa sa dugulang ni Dante. Hahanap ako ng ibang source. Habang si Bayan ay naglalakad palayo para tumawag, naiwan si Liwayway na mag-isa sa harap ng bintana ng ICU. Pinagmasdan niya ang kanyang anak, ang maliit na katawan, na nakikipaglaban. At sa tabi ng kama nito, nakita niya na namapaman niya mga kakway mga anino ng mga doktor at nurse na nagsisimula ng maghanda para sa operasyon. Ang kanyang puso ay nahati. Isang bahagi nito ay nagpapasalamat kay Dante. Anuman ang kanyang mga kasalanan, ang dugo niya ang dumadaloy ngayon para bigyan ng pagkakataon si Sinag. Ngunit ang kabilang bahagi ay sumisigaw sa galit. Paano niya nagagawang gamitin ang trahedyang ito para sa sarili niyang kapakanan? Makalipas ang isang oras, lumabas si Dante mula sa silid kung saan siya kinunan ng dugo. Umupo siya sa upuang katapat ni Liwayway. Nakausap ko na ang abogado ko. Simula niya, diretsahan. Aatrasin ko ang kaso para sa full custody. Bibigyan kita ng joint custody, Liwayway, pero may mga kondisyon. Hindi makapaniwala si Liwayway sa kanyang naririnig. Sa gitna ng ospital, habang ang kanilang anak ay nasa bingit ng kamatayan, negosyo pa rin ang nasa isip nito. Anong kondisyon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ibalik mo sa akin ang posisyon sa board. Mag-issue ka ng public statement na sinasabing ang paghihiwalay natin ay isang mutual decision at humihingi ka ng paumanhin sa anumang kalituhan na idinulot ng iyong mga naunang aksyon. At tumingin si Dante sa direksyon kung saan naglalakad pabalik si Bayan. Layuan mo ang lalaking yan. Para siyang sinampal. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ginagamit mo ang dugo mo para i-blackmail ako? Tawagin mo kung anong gusto mo, sagot ni Dante. Walang bakas ng pagsisisi. Tinatawag ko itong isang praktikal na solusyon para sa kapakanan ng anak natin. Kailangan ni Sinag ng isang pamilyang buo, kahit sa mata lang ng publiko.
Kailangan niya ng ama at ina na hindi nag-aaway. Biglang dumating si Tala del Mundo. Ang kanyang mamahaling pabango ay tila isang insulto sa loob ng sterile na ospital. Lumapit siya kay Dante at marahang hinaplos ang braso nito. "Darling, kumusta ka? I came as soon as I heard." Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagpapanggap na puno ng simpatya. "Liwayway, I'm so sorry for what happened. Kung may maitutulong kami, sabihin mo lang." Ang pagdating niya ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. "Makinig ka sa kanya, Liwayway," sabi ni Tala sa isang malumanay, ngunit may lamang boses. Para din naman ito sa kinabukasan ng bata. Hindi na nakapagtimpi si Liwayway. Tumayo siya at hinarap silang dalawa. "Umalis kayo," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. "Huwag na huwag ninyong gagamitin ang anak ko sa marumi ninyong laro. Umalis kayo!" Nagulat si Dante at Tala sa kanyang pagsabog. Ngunit bago pa man sila makasagot, isang nurse ang nagmamadaling lumapit sa kanila. "Mrs. Alcantara, may tumawag po mula sa Red Cross. May isang donor na nag-volunteer. Same blood type ni Sinag. Papunta na po rito." Napatingin si Liwayway sa likuran ng nurse. Nakita niya si Bayan sa dulo ng pasilyo. Hawak ang kanyang telepono at tumango ito sa kanya. Isang malaking bigat ang tila nabunot mula sa dibdib ni Liwayway. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Hindi na niya kailangan ang dugo ni Dante. Hindi na niya kailangan ang kanyang mga kondisyon. Malaya na siya sa kanyang blackmail. Napatingin siya kay Dante. Ang ekspresyon ng tagumpay sa mukha nito kanina ay napalitan ng pagkagulat at pagkabigo. Para siyang isang hari na biglang nawalan ng kanyang alas. Ang tanging sandata niya laban kay Liwayway ay biglang naging walang silbi. Ang operasyon ay nagsimula ilang sandali lamang pagkatapos. Umupo si Liwayway sa chapel ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa panalangin. Maya-maya, naramdaman niyang may umupo sa tabi niya. Si Bayan. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Sa katahimikan ng maliit na kapilya, sa gitna ng takot at pag-aalala, nahanap ni Liwayway ang isang uri ng kapayapaan. Hindi siya nag-iisa, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang pagkabigo ni Dante ay magbubunga lamang ng mas matinding galit. At alam niyang gagawin nito ang lahat para makabawi. Makalipas ang 6 na oras na tila walang katapusan, lumabas ang siruhano mula sa operating room. Tinanggal niya ang kanyang surgical mask at sa ilalim ng pagod niyang mga mata, isang maliit na ngiti ang sumilay. The operation was a success. Stable na po ang kondisyon ni Sinag. Ang mga salitang iyon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Liwayway sa buong buhay niya. Isang hininga na hindi niya namalayang pinipigilan niya ang biglang kumawala. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina dahil sa sobrang ginhawa. Ligtas na si Sinag. Ligtas na ang kanyang anak. Sa tabi niya, nakita niyang napapikit din si Bayan. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang pinakawalan nito. Naramdaman ni Liwayway ang isang alon ng utang na loob para sa lalaking ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkalipas ng ilang araw, inilipat si Sinag sa isang pribadong silid. Dahan-dahan, nagbabalik ang lakas nito. Isang umaga, habang binabantayan ni Liwayway ang natutulog na anak, nagmulat ito ng mata. "Mommy!"
"Anak, gising ka na!" Niyakap ni Liwayway ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa purong kaligayahan. Muli niyang nayakap ang kanyang mundo. Ang mga sumunod na araw sa ospital ay napuno ng tahimik na paggaling. Si Bayan ay laging naroon, nagdadala ng pagkain, kinakausap si Sinag, o simpleng nakaupo lang sa isang sulok, nagbibigay ng isang presensyang nagpapakalma. Nagsimulang masanay si Liwayway sa kanyang presensya. Nagsimula siyang umasa dito. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang pakiramdam ng seguridad at pagtitiwala sa isang tao. Si Dante, sa kabilang banda, ay dumadalaw lamang kapag wala si Bayan. Ang bawat pagdalaw ay formal at malamig. Halata ang galit sa bawat kilos niya, ang pagkabigo ng isang taong nawalan ng kontrol. Alam ni Liwayway na may binabalak itong masama. Hindi lang niya alam kung ano at kung kailan ito sasabog. At sumabog nga ito sa isang hapon na maayos na sana ang lahat. Umalis sandali si Bayan para bumili ng gamot. Si Liwayway naman ay nagbabasa ng libro para sa nagpapahingang si Sinag. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Dante. Ang kanyang muka ay seryoso, walang emosyon. "Liwayway, kailangan nating mag-usap sa labas." Nag-aalangan man, sumunod si Liwayway. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa harap ng kanilang anak. Sa pasilyo, inabutan siya ni Dante ng isang brown envelope. "Ano to?" tanong niya. "Ang katotohanan," sagot ni Dante. "Ang katotohanan tungkol sa kakampi mo." Binuksan ni Liwayway ang envelope. Sa loob, nakita niya ang mga lumang clippings ng dyaryo. Ang mga artikulo ay may iisang byline. Bayan Herrera, investigative journalist. At ang paksa ng lahat ng artikulo, ang mga di umano'y katiwalian ni Congressman Dante Salcedo. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. 5 taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Dante, ang kanyang boses ay malamig at puno ng lason. Sinubukan niya akong sirain. Gumawa siya ng mga kwento. Naghanap ng mga pekeng testigo. Lahat para sa isang scoop. Pero nabigo siya. Nawalan siya ng trabaho. Nasira ang karir niya bilang journalist. Tumingin si Dante ng diretso sa mga mata ni Liwayway. "Hindi ka niya tinutulungan dahil sa paghanga niya sa'yo, Liwayway. Tinutulungan ka niya dahil nakita niya ang perpektong pagkakataon para maghiganti. Ginagamit ka niya. Ginagamit niya ang sitwasyon natin para sa sarili niyang personal na vendetta laban sa akin." Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Liwayway. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang misteryosong kaalaman ni Bayan tungkol sa mga kahinaan ni Dante. Ang biglaang paglitaw ng isang testigo. Ang lahat. May alam ako tungkol kay Dante na hindi mo alam. Isang bagay na kaya siyang pabagsakin. Ang mga salita ni Bayan noong unang beses silang magkita ay biglang nagkaroon ng ibang, mas madilim na kahulugan. Hindi totoo yan," sabi ni Liwayway. Ngunit ang kanyang boses ay walang lakas. Gusto niyang maniwala na nagsisinungaling si Dante. Pero ang ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Sakto namang bumalik si Bayan, may dalang paper bag mula sa botika. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa at ang envelope sa kamay ni Liwayway. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon.
Bayan, tawag ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig. Totoo ba to? Itinaas niya ang mga newspaper clipping. Tumingin si Bayan mula sa mga papel patungo sa nagtatagumpay ng ngiti sa mukha ni Dante at pagkatapos ay sa nasasaktang mukha ni Liwayway. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Bayan, sagutin mo ako. Liwayway, magpapaliwanag ako? So totoo nga, sabi ni Liwayway. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Ang tanga-tanga ko. Akala ko sa wakas may nakita akong totoong tao. Isang taong mapagkakatiwalaan ko. Pero isa ka lang din pala sa kanila. Ginamit mo ako. Ang sakit ng pagtataksil ni Dante ay sariwa pa. Ngunit ito, ang pagtataksil mula sa taong inakala niyang kanyang sandalan ay mas masakit. Dahil sa pagkakataong ito, ibinabanan niya ang kanyang mga pader. Nagtiwala siya at muli nasira ang tiwalang iyon. Hindi kita ginamit, Liwayway. Totoo ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Huwag! Sigaw ni Liwayway. At sa pagkakataong ito hindi na niya napigilan ang mga luha. Ayoko nang marinig. Ayoko nang makita ka. Tumingin siya kay Bayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkasuklam. Umalis ka. Iwan mo akong mag-isa. Nasaktan si Bayan sa kanyang mga salita. Sinubukan pa niyang magsalita. Ngunit umiling lang si Liwayway. Tumalikod siya at pumasok sa silid ni Sinag. Isinara ang pinto ng may kalabog. Naiwan sa pasilyo si Dante at Bayan. Ngumiti si Dante. Game over, Herrera! Sa loob ng silid, sumandal si Liwayway. Sa pinto, ang kanyang katawan ay nanginginig. Naramdaman niya ang pagiging ganap na mag-isa. Ang lalaking minahal niya ay isang manloloko. Ang lalaking tinuring niyang kaibigan ay may sariling agenda. Lahat ng tao sa paligid niya ay may suot na maskara. Wala siyang mapagkakatiwalaan. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang email mula sa kanyang abogado. Binuksan niya ito. Nakalakip ang isang dokumento. Isang formal na petisyon mula sa kampo ni Dante para sa sole and absolute custody ng kanilang anak na si Sinag. At sa ilalim nito, isang mensahe mula sa abogado ni Dante. Isang ultimatum. Ibigay mo ang korporasyon ng Alcantara o hindi mo na makikita pang muli si Sinag. Binitawan niya ang telepono. Tumingin siya sa kanyang natutulog na anak, ang tanging natitirang kayamanan niya sa mundo. At pagkatapos, tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Wala na siyang kakampi, wala na siyang sandata. Nasa kanya na ang lahat ng alas ni Dante. Nasa pinakamababa na siya ng kanyang buhay. Talo, wasak, at lubos na nag-iisa. Magdamag na hindi natulog si Liwayway. Nakaupo lang siya sa dilim sa tabi ng kama ng kanyang anak. Pinagmamasdan ang payapang paghinga nito. Ang ultimatum ni Dante ay parang isang bombang nakaamba sa kanyang ulo. Nagbibilang ng oras bago sumabog. Ibigay mo ang korporasyon o hindi mo na makikita si Sinag. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Ang sakit ng pagkakatuklas tungkol kay Bayan ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Ginamit siya, nilinlang. Pinaglaruan ng dalawang lalaking nag-aagawan sa kapangyarihan. At siya at ang kanyang anak ang nasa gitna ng kanilang digmaan. Ngunit habang papalapit ang bukang Liwayway, habang ang unang sinag ng araw ay tumatama sa bintana ng ospital, isang bagay ang nagbago sa loob ni Liwayway. Tapos na ang pag-iyak, tapos na ang pakiramdam ng pagiging biktima. Tumayo siya. Naglakad patungo sa bintana
at pinanood ang paggising ng lungsod ng silangan. Ito ang kanyang lungsod. Ang korporasyon ng Alcantara ay hindi lang isang negosyo. Ito ang dugot pawis ng kanyang ama, ang kanyang sariling pinaghirapan at ang kinabukasan ng kanyang anak. At si Sinag ay ang kanyang puso. At hindi niya isusuko ang alinman sa kanila nang walang laban. Kinuha niya ang kanyang telepono at gumawa ng 2 tawag. Ang una ay sa kanyang abogado. Ang pangalawa ay sa kanyang assistant. Rina, magpatawag ka ng emergency meeting sa opisina ko. Imbitahin mo si Ginoong Salcedo at ang kanyang abogado. Sabihin mo, pag-uusapan namin ang kanyang alok. Pagkatapos huminga siya ng malalim. Nahanap niya ang kanyang lakas hindi sa tiwala sa iba, kundi sa tiwala sa sarili. Siya si Liwayway Alcantara. At oras na para ipaalala sa lahat kung sino siya. Hindi umalis si Bayan. Pagkatapos siyang paalisin ni Liwayway, nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang kanyang isipan ay puno ng pagsisisi. Tama si Liwayway. Dapat ay sinabi niya ang totoo mula sa simula. Ngunit natakot siya. Natakot siyang mawala ang tiwala na unti-unti niyang nakukuha. At sa huli, iyon pa rin ang nangyari. Ngunit ang pagmamahal niya kay Liwayway at ang malasakit niya kay Sinag ay mas matimbang kaysa sa kanyang sariling sakit. Alam niyang ito na ang huling baraha ni Dante. At kung hahayaan niyang mag-isa si Liwayway sa laban na ito, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang kontak, ang testigong handa ng magsalita. Pagkatapos, tinawagan niya ang isang kaibigan, isang respetadong journalist sa isang independent news network. May kwento ako para sa'yo, sabi ni Bayan sa telepono. Ang kwento nasisira kay Dante Salcedo, pero kailangan kong gawin ito ngayon. Ito na ang huling pagkakataon, walang atrasan. Kahit hindi na siya muling pagkatiwalaan ni Liwayway, sisiguraduhin niyang hindi ito matatalo sa digmaang ito. Pumasok si Liwayway sa kanyang sariling opisina. Ang opisina ng CEO. Naroon na si Dante at ang kanyang abogado, nakaupo ng may kumpiyansa. Tila mga buwitreng naghihintay sa kanilang biktima. Mabutit na tauhan ka, Liwayway, sabi ni Dante. Isang mapanuyang ngiti ang nasa kanyang labi. Nasaan ang mga papeles na pinapirmahan ko? Umupo si Liwayway sa kanyang upuan sa kabisera ng mesa. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang remote control at binuksan ang malaking TV screen na nakasabit sa dingding. Ano to? Walang oras para sa pelikula, sabi ng abogado ni Dante. Hindi ito pelikula, sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ito ang katotohanan. Sa tanim. Pinindot niya ang isang button. Lumabas sa screen ang isang live news broadcast. Ang breaking news. Congressman Dante Salcedo, inakusahan ng pandaraya at korupsyon sa isang multi-million peso land deal 5 taon na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Sa screen, nagsasalita ang isang lalaki. Ang testigong matagal nang nawawala. Inilalahad nito ang lahat ng detalye. Ang mga pekeng dokumento, ang mga bank transfer, ang direktang pagkakasangkot ni Dante. Kasunod nito, ipinakita ng news anchor ang mga dokumentong isinumite mismo ni Bayan Herrera. Walang patunay yan. Luma ng issue yan, sigaw ni Dante. Tumatayo. May patunay, Dante, sabi ni Liwayway. Hindi inaalis ang tingin sa screen.
Mayroon ng warrant of arrest na inilabas ang ombudsman. Papunta na sila rito. Sa sandaling iyon, ang maskara ng kapangyarihan ni Dante ay tuluyang gumuho. Ang natira ay isang taong desperado at natatakot. Humarap siya kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw! May pakana ka nito! Sinisira mo ako! Hindi, Dante. Tumayo si Liwayway. Ang kanyang tindig ay puno ng lakas na hindi pa nakikita ni Dante kailanman. Ikaw ang sumira sa sarili mo at ikaw ang sumira sa atin. Lumapit siya sa kanyang dating asawa. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Tungkol sa ultimatum mo? Ito ang sagot ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante. Hinding-hindi mo makukuha ang kumpanya ko at hinding-hindi mo makukuha ang anak ko. Lalaban ako hanggang sa huling hininga ko. Sa korte, sa media, kahit saan. At sa pagkakataong ito, hindi ako mag-iisa. Sa labas ng bintana, maririnig na ang tunog ng mga sirena ng pulis, papalapit ng papalapit. Ang abogado ni Dante ay namutla at mabilis na nagligpit ng kanyang mga gamit. Si Dante naman ay napasandal sa mesa, tila nawalan ng lahat ng lakas. Talo na siya. At alam niya iyon. Tumingin siya kay Liwayway. Hindi na may galit, kundi may halong pagsisisi at isang bakas ng dating paghanga. You've changed. Hindi, sagot ni Liwayway. I've finally become myself. Tumalikod siya at iniwan si Dante sa kanyang opisina para harapin ang kanyang kapalaran. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, sinalubong siya ng mga kamera at reporters. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagtago. Humarap siya sa kanila nang may taas noo. Kinuha niya ang kanyang telepono. May isang text message. Mula kay Bayan. Naglalaman ito ng 3 salita. I'm sorry and congratulations. Nag-aalangan man, nag-type siya ng reply. Ang galit ay naroon pa. Ngunit mayroon na ring isang maliit na butil ng pag-unawa. Ang ginawa ni Bayan, kahit mali ang pamamaraan, ay para pa rin tulungan siya. Nag-text siya pabalik. Huwag kang umalis, mag-usap tayo. Lumipas ang 3 buwan. Ang eskandalong bumalot kay Dante Salcedo ay naging pinakamalaking balita sa bansa. Bawat araw, may bagong revelasyong lumalabas. Hindi lang tungkol sa land deal, kundi pati na rin sa iba pang mga katiwalian. Ang kanyang karerang pulitikal, na minsang nagniningning na parang isang bituin, ay bumagsak at nagkawatak-watak na parang isang bulalakaw. Ang pamilya Del Mundo, sa isang hakbang para iligtas ang kanilang sariling pangalan, ay mabilis na dumistansya. Inanunsyo ni Tala ang kanilang separation at lumipad patungong Europa. Iniwan si Dante na harapin ang lahat ng mag-isa. Isang hapon, habang binibisita ni Liwayway ang puntod ng kanyang ama, nakita niya si Dante sa di kalayuan. Nakatayo mag-isa sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Mas payat ito ngayon. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay napalitan ng bigat ng pagkatalo. Sandali silang nagkatinginan. Walang salitang binitawan. Ngunit sa isang saglit na iyon, nakita ni Liwayway ang lahat sa mga mata nito. Pagsisisi, panghihinayang, at ang multo ng isang buhay na sanay naging kanila. Tumalikod si Liwayway at naglakad palayo. Wala nang galit sa kanyang puso. Ang naroon na lamang ay isang pakiramdam ng pagtatapos. At isang kakarampot na awa para sa lalaking minsang minahal niya ng buong puso.
Ang korporasyon ng Alcantara ay muling bumabangon sa pamumuno ni Liwayway na ngayon ay buo na ang suporta ng board. Nagsimula silang muling makuha ang tiwala ng publiko. Siya ay hindi na lamang basta CEO. Naging simbolo siya ng katatagan at integridad. Ngunit ang tunay na tagumpay para kay Liwayway ay hindi ang mga numero sa stock market o ang mga papuri sa business section ng dyaryo. Ang tunay na tagumpay ay ang makita si Sinag na muling tumatakbo at tumatawa. Ang kanyang katawan ay ganap ng magaling. Ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. At ngayon, sa isang tahimik na beach resort, ilang oras ang layo mula sa magulong syudad, handa na siyang harapin ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Nakaupo si Bayan sa buhanginan, nakatanaw sa papalubog na araw. Nang maramdaman niya ang pagdating ni Liwayway, hindi siya lumingon. "Salamat sa pagpunta," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Umupo si Liwayway sa tabi niya. Nag-iwan ng isang maliit na espasyo sa pagitan nila. "Sinabi kong mag-uusap tayo." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Puno ng mga salitang hindi masabi. Sa wakas, si Bayan ang bumasag dito. "Patawad, Liwayway," sabi niya. Sa wakas ay humarap na ito sa kanya. Ang sakit at pagsisisi ay bakas pa rin sa kanyang mga mata. "Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo mula sa simula. Ang tungkol sa pagiging journalist ko. Ang tungkol sa unang investigasyon ko kay Dante. Pero natakot ako. Nung una, totoo, gusto kong maghiganti. Pero nung mas nakilala kita, nawala na yon. Ang tanging gusto ko na lang ay makita kang malaya sa kanya, makita kang maging masaya. Pero mali pa rin ang paraan ko. At dahil doon, nasaktan kita. Patawad." Pinakinggan ni Liwayway ang bawat salita. Hinanap niya sa kanyang puso ang galit na naramdaman niya noon sa ospital. Ngunit wala na ito. Ang naiwan na lamang ay pag-unawa. "Nasaktan mo ako, Bayan." "Oo," pag-amin ni Liwayway. "Nasaktan mo ako dahil sa dinami-dami ng kasinungalingan sa paligid ko. Umasa akong iba ka. Umasa akong totoo ka." Tumingin siya sa mga mata ni Bayan. "Pero sa huli, ang mga gawa mo ang nagsalita. Hindi ang mga sikreto mo. Hindi mo ako iniwan. Tinulungan mo akong iligtas ang anak ko. Tinulungan mo akong bawiin ang buhay ko. Ang mga iyon ay hindi gawa ng isang taong gusto lang akong gamitin." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Bayan. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Pagpapatuloy ni Liwayway. Pero napagtanto ko na ang pagpapatuloy sa buhay ay hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagtanggap dito at pagkatuto mula rito. At handa na akong magpatuloy. Sa di kalayuan, narinig nila ang masayang sigaw ng isang bata. Si Sinag kasama ang kanyang yaya ay nagpapalipad ng isang bagong saranggola. Isang saranggolang hugis araw. "Mami! Tito Bayan! Look!" Sigaw nito. Iwinawagayway ang kanyang mga kamay. Ngumiti si Liwayway, isang tunay at payapang ngiti. Tumingin siya kay Bayan. "Handa ka na bang tulungan kaming paliparin yan?" Ngumiti pabalik si Bayan. At sa pagkakataong ito, ang ngiti ay umabot na sa kanyang mga mata. Oo naman. Tumayo silang dalawa. At habang naglalakad sila sa buhanginan, papalapit kay Sinag, ang espasyo sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Hindi ito isang perpektong pagtatapos. Marami pang sugat na kailangang maghilom.
Marami pang tiwala na kailangang muling buuin. Ngunit sa paglubog ng araw sa kanilang harapan, sa paghahalo ng kulay kahel at lila sa kalangitan, ito ay isang simula. Isang simula ng isang bagong kwento. Isang kwentong itatayo hindi sa perpektong larawan, kundi sa katotohanan, gaano man ito kasakit. Isang kwentong itatayo sa pagpapatawad at isang kwentong itatayo sa pag-asang dala ng isang bagong liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Isang salaysay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o kayamanan. Ito ay nasusukat sa kakayahan nating bumangon mula sa pagkakadapa, sa tapang na piliin ang kapatawaran kaysa sa galit at sa paghahanap ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ang bawat pagtatapos ay siya ring simula ng isang bagong liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway, ni Bayan, at ni Sinag. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. At kung mayroon kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, i-comment nyo na rin po yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula po sa akin ang inyong lingkod na tagapagsalaysay. Isang taos pusong pasasalamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.